Isang lalaki ang kinidnap at isa sa kanyang mga mata ay tinanggal ng isang grupo ng mga manghuhuli ng organ at inilipat sa isang serial killer. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean series na Connect mula sa taon ng 2022. Noong bata si Dong-soo ay naaksidente at nahulog sa isang puno at ang kanyang katawan ay kusang bumalik at tila hindi man lang ito nasaktan. At ang iba pa sa mga batang kalaro nito ay nasaksihan ng insidenteng ito at sinimulan siyang tawagin ng mga ito na isang halimaw at ang mga salitang ito ay nakaapekto ng labis sa kanya. Napagtanto rin ng kanyang magulang na siya ay isang halimaw at iniwanan siya at pinuto nito ang larawan niya at inilagay ito sa isang frame na may kasama siyang ibang magulang na kahawig ng pamilya na pinapangarap niya. Nagtungo si So sa kanyang pang-araw-araw na gawain bago ito bumalik sa kanyang bahay nang bigla siyang nilapitan ng isang van at isang baliw na lalaki ang lumabas mula dito. Inatake siya ng lalaki gamit ang isang palakol ngunit nagawa ni So na maiwasan ang mga ito. Gayunpaman siya ay sinakal ng isang malaki at malakas na lalaki at naging sanhi upang makatulog ito. At nang maglaon ng magising si Su nakita nito ang kanyang sarili sa isang lamesa at ang isang baliw na retiradong doktor ay kinukuha ang parte ng kanyang mga katawan upang ibenta ito sa black market. Si Su ay naging biktima ng isang trafficking gang at nang makatanggap ang doktor ng isang tawag. Sinabi nito sa kanyang kausap na ang lahat ay maayos at sa likod niya ang katawan ni Su ay nagsimulang bumalik sa dati at bumangon ang binata at nawawala nito ang kanyang mata ngunit nakikita pa rin nito ang kanyang sarili sa nakahiwalay nitong mata na nakapatong sa isang lamesa. Nakita ito ng doktor at tumawag ito ng tulong habang kinuha ni Su ang isa sa kanyang mga mata at muli itong bumalik sa kanya. At habang pumasok ang mga gangster kailangan tumakas ni Su at tumalon sa isang bintana. Gayunpaman ang kanyang isang mata ay nasa doktor pa rin at dahil nawawala ni Su ang isa kailangan nitong magsuot ng eye patch. At sa umaga ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa isang magandang eskultura at sa kabila nito ang estatwa ay nagsimulang dumugo at napagtanto ng mga tao na isa talaga itong tao. Naroon si Detective Choi at dinala ang estatwa pabalik sa lab at hindi ito isang piraso ng sining at ito ay isang patay na babae na ginawang eskultura at alam ni Choi na kailangan itong harapin ng isang kakaibang killer sa mga oras na ito. At sa katawan ng estatwa nakita ng mga tauhan ng forensic ang marka na binubuo ng letrang PL at si Choi at ang kasama nitong si Detective Yam ay pinagpalagay na sining ito ng killer. At sa lalong madaling panahon dalawa pang katawan ang natagpuan at naniniwala si Detective Choi na kinakaharap nito ang isang serial killer ngunit ang isang ito ay mas mapanganib dahil siya ay matalino. At nang matagpuan ang isa pang katawan si Su ay nasa lugar at sa kinagabihan nagsimulang tumugtog si Su ng gitara ngunit bigla itong nakaranas ng ilang sakit sa kanyang mata. At dahil hindi ito may paliwanag ang kanyang paningin ay napunta sa ibang lugar at nakikita nito ang computer screen at ang isang lalaki ay nanunood ng isang birth chart at sa chart na ito makikita rin ang marka na P at L na nakasulat ng magkasama. At nang mawala ang sakit nawala rin ni Su ang imahe at alam nito na siya ay konektado sa tao kung nasan ang kanyang mata. At sa sumunod na umaga nagpunta si So sa junkyard upang magtrabaho at tatlong lalaki ang nambubuli sa kanyang dating boss at sinubukan ni So na tulungan ang lalaki. At habang inilayo nito ang matanda ang tatlong lalaki ay hindi pa rin kontento at inatake si So. Ang isa sa kanila ay kinuha ang isang kutsilyo at nagbanta kay So gamit ito. At sa lalong madaling panahon higit pa sa pagbabanta ang ginawa nito at pinutol ang kanyang tenga habang kinuha ito ni Su mula sa lupa at sinabi sa mga lalaki na sapat na ito para sa isang araw. Habang nakita rin nila ang kanyang mata ang mga lalaki ay natakot at mabilis na tumakbo papalayo at pagkatapos ay bumalik ang tenga ni Su sa kanyang ulo. At nang maglaon nagpasya si Su na kailangan nitong makuha ang kanyang mata habang bumalik ito sa lugar kung saan siya inoperahan at naniniwala na naroon ang kanyang mata ngunit hindi ito nagkaroon ng sapat na oras upang maghanap dahil nakita siya ng mga gangster at mabilis siyang sinundan. Sinubukan ni Su na tumakas sa mga eskinita ngunit bigla itong na-corner at hindi inaasahan ang babaeng si Irang ay lumitaw at dinala siya sa isa pang dead end. Nagtanong si Su kung nakikipagtulungan ba ito sa mga trafficker ngunit ang babae ay may iba pang intensyon at ginamit ang kutsilyo upang sugatan ang kanyang binti dahil gustong makita ang tungkol sa kanya na isang connect at mabilis na gumaling ang binti ni Su habang silang dalawa ay wala nang masyadong oras upang mag-usap dahil ang mga gangster ay papalapit na. Habang sinubukan ni Su na tumakas ngunit nakaisip si Irang ng isang ideya para sa kanya at dahil alam na magiging ayos lamang siya itinapon niya ito sa kalsada at mabilis na tumayo si Su at tumakbo papalayo.
At nang bumalik si Sue sa bahay, ang koneksyon ay nangyari, ngunit sa pagkakataon na ito ang mga bagay ay mas lumala. Nakita nito ang lalaki na nagtatrabaho sa isang album na may kasama ng ilang drawing, at sa pahina nakita rin nito ang simbolo na PL, ngunit sa kasamaang palad alam na ni Sue ngayon na ang kanyang mata ay nasa serial killer na tinatakot ang lungsod gamit ang nakakamatay nitong sining. Nagtingin si Sue online upang gumawa ng ilang pananaliksik, ngunit magkakaroon pa ito ng higit na impormasyon sa lalong madaling panahon. At sa sumunod na araw sa trabaho, si Sue ay nagkaroon ng koneksyon sa killer at nakita ang pangalan ng babae na si Sunny, at bukod pa dito nakita rin ito ang kopiraso ng isang sining at napagtanto na ito ay isang sikat na square sa lungsod, at nagmadali si Sue sa lugar at hinahanap ang killer. Muli itong nagkaroon ng vision at muli nitong nakita si Sunny at ang killer ay kumakain kasama ang mga kasamahan nila sa trabaho. Nagmadali si Sue sa lugar na yun at nakabangga ang lalaking si Jin, at walang ideya si Sue na ito ang lalaking hinahanap niya. Si Jin ang serial killer na gustong gawin sining ang kanyang mga biktima, at habang pumasok ito ng tindahan sinubukan ni Sue na kausapin si Sunny at nagtanong tungkol sa lalaki na katabi nito. Ang lahat ay naniniwala na si Sue ay isang stalker, kaya ang lalaking kasama ni Sunny pati ang mga kaibigan nito ay sinubukan na itulak siya papalayo, at alam ni Sue na wala itong magagawa kaya umalis na lamang ito. At sa gabi binisita ni Sunny si Jin dahil mayroon itong gusto sa kanya, ngunit wala itong alam na nasa lugar ito ng serial killer. At sa sumunod na umaga pumasok si Sue sa gusali ng kumpanya kung saan ang lahat ng tao ay nagtatrabaho at naghahanap sa killer sa kanyang vision. Gayunpaman nakilala siya ng kaibigan ni Sunny mula sa restaurant, at lumalabas na patay na si Sunny at sinisisi ng lalaki si Sue sa nangyari. At dahil tila mukhang psycho si Sue dahil sa nawawala ang isang mata nito, ay mabilis siyang inaresto ng mga pulis. At habang dadalhin siya sa istasyon ng pulis, ang babae ay muling lumitaw ulit at ginamit ang isang taser sa mga pulis. Pagkatapos ay pinutol nito ang mga tali sa braso ni Sue, at hindi man lang ito nag-ingat dahil alam nito na si Sue ay gagaling agad kahit pa nasaktan niya ito. Silang dalawa ay bumalik sa lugar ni Sue at nagkaroon sila ng oras para mag-usap, at tila maraming alam si Irang sa mga tao na tinatawag niyang connect, kaya nagtataka si Sue tungkol dito. At lumalabas na alam ni Irang ang tungkol sa mga taong ito dahil nasaksihan nito ang isang bagay mula pa noong siya ay bata pa. At sa araw na yun isang truck ang patungo sa kanya, ngunit isang batang lalaki ang tumalon sa daan at itinulak siya papalayo. Ang batang lalaki ay nabangga ng truck at tumakas ang driver nito dahil sa labis nitong takot, at walang ibang tao na nakakita sa pangyayari habang ang katawan ng batang yun ay nagsimulang bumalik sa dati na tila parang walang nangyari, at tumakas ito papalayo, kaya pinagpatuloy ni Irang ang pananaliksik sa mga espesyal na taong ito hanggang sa ngayon. At ayon sa kanya ang mga taong ito ay may kinalaman sa pinakamalaking pharmaceutical sa bansa, at hindi lamang si Sue ang may ganitong kakayahan at marami pang katulad niya, at nais siyang ipakilala ni Irang sa mga ito sa lalong madaling panahon. At sa ngayon pinayuhan siya ng dalaga na magsuot ito ng sunglass dahil ang pulis ay hinahanap ang isang lalaki na may eye patch. Silang dalawa ay nagpatuloy sa isang grocery, ngunit napagtanto ni Sue na kumalat ang kanyang litrato, kaya naman kailangan nilang iwan ang lugar na ito. At nang bumalik si Sue sa junkyard, narinig nito ang kanyang sarili sa radyo kung saan nagpadala siya ng anonymous na demo ng isang sikat na kanta sa isang producer, at tila mukhang nagustuhan nito. At nang maglaon nais pang malaman ni Sue ang tungkol sa birth chart ng killer, kaya naman bumisita ito sa isang astrology upang maghanap ng sagot sa kanyang tanong. At lumalabas ang simbolo na ginagamit ng killer ay ang simbolo na tumutugma sa planetang Pluto, at sa sumunod na araw isa pang pagpatay ang naganap, at ang lahat ay sumugod sa eksena kabilang na si Sue. At sa kaparehong oras si Sue ay sinusundan ng mga trafficker at nakita siya ng mga ito sa karamihan. Nagsimula silang habulin siya at ng mga pulis at sumunod sa kanila. Ang isa sa mga gangster ay nahanap si Sue, ngunit ang binata ay lumaban at binugbog siya. Pagkatapos ay lumapit ang lalaking may armas mula sa likuran niya at pinutol ang kamay ni Sue. Gayunpaman bumalik ang kamay ni Sue sa kanyang katawan habang lumitaw si Irang mula sa likuran at ginamit ang taser sa gangster. Silang dalawa ay tumakbo papalayo at nakipagpalitan si Irang ng numero kay Sue. At sa ibang lugar gusto ni Detective Choi na makausap si Jin, at ang mga tanong na itinanong nito ay normal lamang, ngunit napagtanto ng detective na si Jin ay isang narcissist. At nang maglaon nagpatugtog si Jin ng musika sa kanyang computer, at ang track na ito ay ang musika ni Sue.
Ang musika ay nag-trigger sa kanilang koneksyon at silang dalawa ay parehong nakaranas ng sakit sa kanilang mata. At sa sumunod na umaga sinubukan ni Sue makalapit sa kanya ngunit si Jin ay matalino at mabilis itong tumakas. Pagkatapos ay inihayag na kilala ni Jin ang producer na nag-publish ng kanta at nag-trigger ng koneksyon na si Z at nagtanong sa kanya tungkol dito. Gayunpaman walang ideya si Z kung sino ang nasa likod ng kantang yun dahil pinili ng artist na hindi ito magpakilala. Sinubukan itong tawagan si Sue upang pag-usapan ang karapatan ng kanta ngunit hindi ito sinuwerte. Sinubukan ni Jin na alamin na mayroon kumokonekta sa kanya sa pamamagitan ng mata kaya ginamit nito ang kanta upang mag-trigger ito sa gabing yun. At sa oras na patugtugin nito ang kanta kumonekte sila sa isa't isa at gumawa si Jin ng isang drawing sa kanyang album at isinulat na hahanapin nito si Sue ngunit bukod pa dito lumilitaw na si Jin ay naghahanda ng isa pang piraso ng nakakamatay niyang sining. At sa pagkakataon na ito ang kanyang sining ay kinasasangkutan ng 3 batang babae at si Sue ay labis na natakot at nakaramdam na obligado itong tulungan ang bata sa pamamagitan ng paghahanap nito kay Jin. At nang maglaon naglakad si Sue at nakita ang isang singer sa kalsada na kinakanta ang kanyang kanta at ang kanyang koneksyon kay Jin ay nag-trigger ulit. Napagtanto ni Sue na ang kanyang mata ay nakatingin sa kanya dahil sinusundan na siya ng killer. Silang dalawa ay nakita ang isa't isa ngunit nagmaneho papalayo si Jin habang sinundan siya ni Sue ngunit pinigilan ito ng mga pulis dahil sinusubukan itong pumasok sa highway nang walang sasakyan. Dinala siya ni Detective Choi sa istasyon kung saan nagtanong si Detective Yung sa kanya ng ilang katanungan. Pinakita nito kay Sue ang isang footage nung patungo ito sa Astro logo at nagpaisip sa pulis na siya ang killer na mahilig iukit ang simbolo ng Pluto sa katawan ng kanyang biktima. Itinanggi ni Sue ang lahat ng itinanong ni Yung tungkol sa kanya at labis itong ikinagalit ng detective. Sinubukan ni Yung na takutin siya ngunit walang lumabas sa kanyang bibig kaya sinabi ni Choi na magpahinga muna ito at lumabas. Nagsimulang magtanong si Choi ng kanyang sariling tanong ngunit ang binata ay nanatili pa ring tahimik. Tumingin ito sa paligid at nagpapahiwatig na hindi ito komportable na maraming tao sa paligid na nakikinig sa kanya. Napagtanto ito ni Choi at dinala ang binata sa bubong para sa isang pribadong pag-uusap nila. At doon inihayag ni Sue na siya ay espesyal at pinakita ito sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang kamay upang maalis nito ang posas. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa dati at ang tanging problema ay nagsinungaling si Choi sa kanya at nasa telepono si Detective Yung na nakikinig sa kanila. Hindi ito nagustuhan ni Sue at makikita ito sa mukha ni Detective Choi. Tinutukan nito si Sue at nagbabala sa kanya na manatiling ngunit ang binata ay tumalon sa itaas patungo sa sahig at ang kanyang bungo ay nabasag ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang katawan at mabilis na tumakas sa lugar. Sinubukan ni Choi na lumabas at habulin siya ngunit mabilis na katakas si Sue. Nakipag-ugnayan ito kay Irang at sinabi sa kanya na iwasan ang bahay nito dahil yun ang unang lugar na pupuntahan ng mga pulis. Samantala nagpasya si Jin na kidnapin ang doktor na nagsagawa ng opera kay Sue upang magtanong tungkol sa kanyang mata. Nais ng doktor na manatili siyang buhay kaya sinabi nito ang lahat ng nangyari kay Sue pagkatapos ay nagmakaawa ito kay Jin na pakawalan siya at pinaalala sa kanya kung paano ito nakatulong sa kanya. At nang magtungo si Jin para makita siya ito ay nagdurusa sa isang nakakamatay na karamdaman na naging sanhi upang masira ang kanyang organ ngunit sa pamamagitan ng pagpapalit ng ilan sa kanila ay nakaligtas ito. At balik sa kasalukuyan si Jin ay tila hindi nagpapasalamat sa doktor at mabilis niyang pinatay ito. At sa ibang lugar si Irang ay sinusundan ng isa sa mga gangster at nilapitan siya ng lalaki mula sa likuran at tinutukan ng isang kutsilyo ngunit wala itong laban kay Irang na madali siyang binugbog at pinatay bago ito nakipagkita kay Sue. Dinala niya ito sa isang abandonadong teatro na maaari nilang gawin pansamantalang tuluyan. At bukod pa mayroon pa itong isang bagay na ipapakita sa kanya at ginamit nito ang isang kutsilyo upang ipakita na ang kanyang katawan ay katulad din ni Sue at ang kwento na sinabi nito tungkol sa truck ay totoo ngunit walang batang nagligtas sa kanya at siya ay nabangga talaga ng truck ngunit nakaligtas ito matapos na bumalik ang kanyang katawan sa dati. Silang dalawa ay sinugatan ng kanilang palad at ang kanilang katawan ay natural na bumalik at habang naghawak kamay ay pinagsaluhan nila ang kanilang unang halik. Nagising si Sue sa kalagitnaan ng gabi dahil nararamdaman nito ang isa pang koneksyon at alam ito ni Jin at sinigurado nito na makikita ni Sue na mayroon pa siyang bagong biktima sa kanyang lab. At sa kaparehong oras nagising si Irang at nakita sa camera na ang mga gangster ay nasa lugar.
Nakatanggap din si Sue ng video sa kanyang telepono na ilang miyembro ng gangster ay hawak ang kanyang dating boss. Si Sue ay naipit sa pagitan ni Sue at ng matanda, ngunit sinabi ni Irang na iligtas nito ang kanyang boss dahil alam ng dalaga kung paano nito aalagaan ang kanyang sarili. Dumating si Sue sa junkyard sa lalong madaling panahon, ngunit nahuli siya ng dalawang malakas na gangster na inatake siya mula sa likuran at itinali ang kanyang kamay gamit ang isang kadena. Si Sue at ang kanyang boss ay nasa malaking problema, kaya nagpa siya ang binata na kumilos at sumandal ito sa isang makina at pinutol ang kadena habang nasugat din ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang kanyang braso ay bumalik ng mabilis at sinimulan nitong labanan ang mga gangster at pinatay niya ang dalawa habang namangha sa kanya ang dati nitong boss. Nagtanong ito kung siya ba ay isang halimaw kung saan nagbalik kay Sue ang mga hindi magandang alaala. At noong bata siya at ang kanyang katawan ay literal na nasira at muling bumalik, ay tinawag siya ng ibang bata na halimaw. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ang matanda dahil buhay pa siya at sinabi sa binata na ang sikreto nito ay ligtas sa kanya at lilinisin nito ang mga patay na katawan. At balik sa teatro, si Irang ay napaligiran ng mga gangster at dinala siya ng mga ito sa kanilang boss. Nakipag-usap si Irang sa kanila, ngunit hindi ito maaaring manatili sa lugar dahil ang mga trafficker na ito ay maaaring gamitin ang kanyang katawan. Kaya naman inatake sila ni Irang at tumakas matapos na patayin ang ilan sa kanila. Samantala, muling nagkita ang dalawa at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari at naghihinala hanggang na siya ay isa ring connect at sinugatan nila ito sa mukha upang malaman ito. Ang kanyang mukha ay gumaling, kaya alam nilang sila ay espesyal. Pagkatapos ay muling kumonekte si Sue kay Jin na ginamit ang dugo upang magsulat ng mensahe para sa kanya sa isang salamin. Nakipag-usap si Sue kay Irang tungkol sa killer at sinabing naghahanda ito sa isang malaking bagay na gagawin niya at siya lamang ang makakapigil dito. Dumating si Sue sa meeting point sa kinagabihan, ngunit lumabas si Jin sa kanyang sasakyan na nakasuot ng isang biohazard suit. At lumalabas si Sue ay nagtungo sa isang bitag habang pinindot ni Jin ang isang pindutan at pinuno ang lugar ng sleeping gas. Nahulog si Sue sa sahig nang walang pag-asang manatiling gising at sa kaparehong oras nakipagkita si Irang sa isa pang connect na tinawag niyang Gideon, at ang lalaki ay malaki at tila napakalakas at nais ni Irang ang kanyang tulong dahil ang magandang paraan ay umatake. Humiling ito na wakasan ang mga tao na humahabol sa kanila at kasunod nito ay nagtungo si Irang sa lugar ng mga gangster na tila ikinagulat nila. Gayunpaman, pinakilala rin niya ang kanyang kaibigan at ang dalawang connect ay nagsimulang makipaglaban sa mga gangster at tinapos nila ang mga ito ng isa-isa. Ginamit ni Gideon ang kanyang pambihirang lakas habang ginamit ni Irang ang kanyang kakayahan sa kutsilyo. At sa oras na matapos sila, tinignan ni Irang ang kanyang telepono upang tignan ang lokasyon ni Sue at sinusubaybayan niya ito. Nang magising si Sue, nakita nito ang kanyang sarili na nakatali sa likod ng isang van at sa kaparehong oras nagkakaroon si Jin ng kakaibang pantasya at ini-imagine nito na nagmamaneho siya kasama si Sue at sinasabi nito ang kanyang engranding plano na kung saan magiging isa sila at dahil ang mata nila ay konektado, maaari silang maging iisa lang kung kukunin ni Jin ang kanyang utak at ilagay ito sa kanyang ulo. At nang dumating sila sa lab ni Jin, nagsimulang ipaliwanag ng killer ang kanyang malaking plano, pati na rin ang pagpapakilala kay Sue sa doktor na kumuha ng kanyang mata. Pagkatapos ay dinala nito ang isa pa niyang biktima at napagtanto ni Sue na ang lalaking ito ay ang producer na si Z, at nais ni Jin na ipakita ang kanyang plano at pinutol nito ang dalawang daliri mula kay Sue at kay Z, at ang normal na kamay ay hindi babalik sa kamay, ngunit nang inilapit nito ang daliri si Sue kay Z, ang daliri ay bumalik sa kamay ni Z kahit pa hindi niya ito orihinal na katawan. At sa kabilang banda, ang katawan ni Sue ay sinipsip din ang daliri ni Z at hiniling ni Sue kay Jin na huwag patayin si Z, ngunit papayag lamang si Jin kung papayag si Sue na maging iisa sila. Ang dalawang bilanggo ay inilagay sa isang malaking refrigerator at sinubukan ni Sue na kausapin ang producer upang mapanatili itong buhay, ngunit ang lalaki ay nahihirapan dahil ang katawan nito ay hindi kayang tumagal sa matinding lamig at ang lalaki ay namatay at pinilit ni Sue ang kanyang kamay na maputol sa mga posas. Mabilis itong bumalik sa dati at habang naghahanda si Jin para sa kanyang kabaliwan, sinubukan ni Sue na sirain ang pintuan, ngunit hindi niya ito magawa. Samantala, nakipaghiwalay si Irang kay Gideon at sinundan ang tracker upang mahanap nito si Sue. At habang papalapit ito sa kinaroroonan si Jin, siya ay inatake ng killer at ang kanyang kamay ay nasugatan, ngunit mabilis rin itong gumaling. Silang dalawa ay nagsimulang maglaban hanggang sa pinatalsik siya ng killer sa loob ng lab.
Gayunpaman nagpa siya ito na lumayo dahil alam nitong hindi siya mapapatay ng babae. Nakita ni Irang ang malaking refrigerator at pinalaya si Sue at sa kaparehong oras na pagsama-sama ni Choi ang mga clue at dumating ito sa kaparehong gusali sa paghahanap nito kay Jin. At balik sa lab sinabi ni Irang kay Sue na kailangan nitong hanapin ang kanyang kaibigan ngunit sinabi rin nito na kailangan niyang hanapin si Jin at wakasan ang kabaliwan nito. Nakaharap ni Detective Choi si Gideon at itinutok ang kanyang baril sa lalaki habang nawala ang mga bagay sa kontrol at binaril ito. Gayunpaman nagawa ni Gideon na gumaling habang nakita ni Irang ang dalawa na nag-aaway at pinakalma sila. Pinaliwanag nito kay Choi na hindi sila ang kanyang kalaban at sila ay tinutugis na sa matagal na panahon ng lahat ng nakakakilala sa kanila at kailangan na itong matigil. At sa kabilang banda si Detective Yong ay hinahanap si Jin ngunit nauna siyang nakita ng killer at mabilis siyang tinapos. Gayunpaman ang killer ay hindi pa malaya dahil hinahanap din siya ni Sue. Ang binata ay kumuha ng isang palakol at sa wakas ay nagkaharap sila ng killer at sinubukan ni Jin ng ilang maruming diskarte at sinimulan nitong kantahin ang kanta ni Sue upang kumonekte ito sa kanyang mata at ang kanyang vision ay ikinalito nito. Gayunpaman ginamit rin ni Jin ang isang baril upang paatrasin si Sue dahil ang binata ay nagmamadali na makalapit sa kanya. Bagamat si Sue ay naktanggap ng ilang tama ng baril kahit pa sa kanyang ulo nagawa pa rin itong bumalik sa dati at nilapitan nito ang killer at inatake sa kanyang lalamunan at binuhat ito sa ere. At oras na para bawiin ni Sue ang kanyang mata at sa oras na makuha nito ang kanyang mata nagsimulang bugbugin ni Sue ang killer at habang tatapusin na niya ito gamit ang isang kutsilyo hinawakan ni Detective Choi ang kanyang kamay at hiniling na huwag itong gawin dahil magiging kriminal din siya at kailangan siyang usigin ni Choi kung magiging mamamatay tao ito. Nakumbinsi nito si Sue at tumakas kasama si Irang gayunpaman silang dalawa ay nahuli ng mga armadong helicopter na nakatutok sa kanila habang ang daliri ni Sue ay gumagalaw sa katawan ng producer. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.